Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano isolve si square of trinomial na under ng special products. Start tayo dito sa example number 1. So meron tayo ditong trinomial dahil tatlong term and then meron tayong square kaya siya tinawag na square of trinomial. So sa pagsasagot natin ng square of trinomial ay susundan lang natin itong pattern na nasa taas. So pag nakita natin yung A, iyan yung first term, yung B naman yung second, and C yung third term o yung last term. So ilagay lang muna natin yung mga given para hindi masyadong nakakalito mamaya pag nag-substitute tayo. So simulan lang natin dito sa A. So ang value ng A natin yung first term which is X. So lagay lang natin A is equals to X. And then B natin, ang B natin yung second term which is yung Y. So lagay lang natin Y. And last yung ating C, ang C natin yung third term. So in this example, Z yung ating third term o yung last term. So naisulat na natin yung given ng A, B, C. So ang gagawin lang natin, lahat ng A na makikita natin dito ay papalitan natin ng X. Lahat ng B na makikita natin ay papalitan natin ng Y. At lahat ng C na makikita natin ay papalitan natin ng Z. So start tayo dito sa A squared. Again, ang A natin ay X. And then, lagyan natin ng squared. So, eto yun. Bring down natin yung plus. And then, dito tayo sa B squared. Again, ang B natin ay Y. So, palitan natin ng Y. And then, sulat natin yung exponent na 2. Bring down natin yung plus. And then, dito naman tayo sa C squared. Again, ang value ng C natin ay Z. So, lagay lang natin Z. And lagay natin yung exponent na yon dito. And then, bring down lang natin itong plus 2. Multiply by A. Again, ang A natin ay X. And then, multiply by B, ang B natin ay Y. And then, bring down natin itong plus 2. And then, yung A natin ulit ay yung X. And then, yung C natin ay itong Z. And then, bring down ulit natin itong plus 2. And then, substitute natin yung B, which is Y. And then, yung C natin, which is Z. So, ganun lang. Again, lahat ng A ay pinalitan natin ng X. Lahat ng B na nakikita natin dito ay pinalitan natin ng Y. At lahat ng C na nakikita natin dyan ay pinalitan natin ng Z. At saan galing yung X, Y, Z na yan? Dito rin sa ating original na given. So, after nating ma-substitute lahat ng value ng A, B, C, so ang next step natin ay isimplify na natin. So, X squared ay X squared pa rin naman yan pag sinimplify. And then Y squared, ganun din, Y squared. And then plus Z squared, ganun pa rin naman, mawawala lang yung parenthesis. And then plus 2xy, so i-rewrite lang natin ang plus 2xy. Plus 2xz, wala rin naman tayong kailangang i-multiply, so i-bring down lang natin. And then plus 2yz, ganun rin, i-rewrite lang natin. And ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. Again, ito yung pattern na susundan natin para masagutan natin itong square of trinomial na nasa baba. So, i-rewrite lang ulit natin yung given para mas madaling tingnan kapag nagsasubstitute tayo. So, ang value ng A natin, which is first term, ay itong A. So, parehas lang. Sa B natin na second term ay meron tayong 2B. At sa C naman natin na last term ay meron tayong 3C. Okay, so again, lahat ng makita natin na A ay A pa rin naman, walang mababago. Yung B dito sa formula ay papalitan natin ng 2B at lahat ng C na makikita natin ay papalitan ng 3C. So start tayo dito sa A squared. So yung A natin ay A pa rin naman, so lagyan natin A squared. And then bring down natin yung plus. Dito naman tayo sa B squared. Ang value ni B natin ay 2B, so lagyan natin 2B. And then lagay natin yung exponent niya na 2. And then bring down natin yung plus. Dito naman tayo sa C squared. Ang C natin ay 3C. So lagay lang natin yung 3C and then yung squared. And then bring down natin itong plus. Bring down din natin itong 2. And then for A, isubstitute natin si A. And then for B, isubstitute natin itong 2B. And then bring down natin itong plus 2. Kay A, palit natin si A. At kay C, ipalit natin itong si 3C. And then, bring down din natin itong plus 2. And then, for B, ipalit natin itong 2B. At kay C ay ipalit natin itong 3C. So, again, lahat ng A ay pinalitan ng A, lahat ng B ay pinalitan ng 2B, at lahat ng C ay pinalitan ng 3C. So, after nating mag-substitute, isimplify na natin. So, dito sa A squared ay A squared pa rin naman. And then, bring down natin itong plus. And simplify natin itong 2b squared. So, ang ibig sabihin niyan ay 2b times 2b. So, sagutan lang natin yan. 2 times 2 is equal to 4.
copy natin si b, and then add natin yung kanilang exponent. So meron ditong invisible na 1 plus another invisible na 1. So 1 plus 1 is equal to 2. So 2 yung magiging exponent. So yung 4b squared na yan, ilagay lang natin dito sa ilalim. 4b squared. And then bring down natin yung plus. And then simplify natin itong 3c squared. So ang ibig sabihin yan ay 3c times 3c. So multiply lang natin. 3 times 3 is equal to 9. And then copy natin si c. Add natin yung exponent. So 1 plus 1. So magiging 2 yung kanyang exponent. So bring down lang natin yung 9c squared dito sa ilalim. And then multiply natin itong dalawang number. So 2 times 2 is equal to positive 4. So lagay lang natin dito positive 4. And then copy lang natin itong AB. And then multiply naman natin itong dalawang number. So 2 times 3. The answer is positive 6. So lagay lang natin positive 6. And then copy natin yung letter AC. So lagay lang natin dito AC. And then multiply natin itong tatlong number. So 2 times 2 is equal to 4. And 4 times 3 is equal to 12. So lagay lang natin dito positive 12. And then copy natin itong BC. So ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. Again, yung pattern na susundan natin ay itong nasa taas. So para mas madaling mag-substitute, isulat lang muna natin yung given. Ang first term natin o yung value ni A ay 2x. So lagay lang natin 2x. Sabi naman yung ating second term ay negative 3y. So lagay lang natin negative 3y. At kay C naman, ang value ni C ay negative 4z. So lagay lang natin negative 4z. Again, lahat ng A na makikita natin dito ay palitan natin ng 2x. Lahat ng B na makikita natin dyan ay palitan ng negative 3y. At lahat ng C na makikita natin dyan ay palitan natin ng negative 4z. So simulan natin dito sa A squared. So yung A natin ay 2x. Lagay lang natin 2x. And then copy natin yung exponent na 2 dito. Bring down natin yung plus. And then, b squared. Ang b natin ay negative 3y. So, lagay lang natin negative 3y. And lagay natin yung kanyang exponent na 2. Bring down natin yung plus. And then, c squared. Ang c natin ay negative 4z. So, lagay lang natin negative 4z. And then, lagay natin yung exponent na 2. Bring down natin yung plus 2. And then, for a, palitan natin again ng 2x. So, lagay natin 2x. Dito na tayo kay B, palitan natin ng negative 3y. So, lagay natin negative 3y. Bring down natin itong plus 2. For A, palitan natin ng 2x. At kay C naman, palitan natin ng negative 4z. So, lagay natin negative 4z. Bring down natin itong plus 2. And then, kay B, palitan natin ng negative 3y. At kay C naman, palitan natin ng negative 4z. Okay, so ang ginawa natin, lahat ng A, pinalitan natin ng 2x, lahat ng B ay pinalitan ng negative 3y, at lahat ng C ay pinalitan ng negative 4z. So after nating mag-substitution, next step ay isimplify na natin itong ating answer. So start tayo dito sa 2x squared. So ang ibig sabihin niyan ay 2x times 2x. So multiply lang natin, 2 times 2 is equal to 4. And then copy natin si x. Add natin yung kanilang exponent. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, kapag in-square natin itong 2x, ang sagot ay 4x squared. So, lagay lang natin dito sa ilalim, 4x squared. And then, simplify natin itong negative 3y squared. So, ang ibig sabihin niyan ay negative 3y times negative 3y. So, multiply natin yung number. Negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. So, dahil parehas silang negative, parehas ng sign kaya naging positive yung sagot natin. Yung y ay i-copy lang natin and then add natin yung exponent ni y. So meron ditong 1 plus another 1. So ang exponent ni y ay magiging 2. So yung 9y squared na yan, i-bring down lang natin dito. So positive 9y squared. And then simplify natin itong negative 4z squared. So ang ibig sabihin yan, negative 4z times negative 4z. So, multiply natin, negative 4 times negative 4 is equal to positive 16. So, dahil parehas ng sign, kaya naging positive yung 16. And then, copy natin yung z, add natin yung exponent. So, 1 plus 1, kaya magiging 2 yung kanyang exponent. So, yung 16z squared na yan, i-copy lang natin dito. So, we have positive 16z squared.
And then, i-multiply natin itong mga number. So, 2 times 2 times negative 3. So, isulat ko lang dito sa baba para mas madaling sagutan. Again, ito yon 2 times 2 times negative 3. 2 times 2 times negative 3. So, multiply lang muna natin itong unang dalawa. So, 2 times 2 is equal to 4. And then, bring down natin itong times negative 3. And then, 4 times negative 3, the answer is negative 12. So, meaning to say, kapag minultiply natin itong 2 times 2 times negative 3, ang sagot ay negative 12. So, isulat lang natin dito yung negative 12. And then, copy natin yung letter x and y. So, lagyan natin x and y. Dito naman tayo, i-multiply natin yung 2 times 2 times negative 4. So, isulat ko lang dito sa ilalim, 2 times 2 times negative 4. So, unahin lang muna natin itong unang dalawa. So, we have 2 times 2. The answer is 4. And then, bring down lang natin itong times negative 4. And 4 times negative 4 is equal to negative 16. So, yung negative 16 na yan, idugtong lang natin dito, minus 16. And then, copy natin itong mga letters. So, x and z. So, lagyan natin dito, x and z. And then, multiply natin itong tatlong number. So, we have 2 times negative 3 times negative 4. So, isulat ko lang dito sa ilalim, 2 times negative 3 times negative 4. So, unahin lang muna natin itong 2 times negative 3. So, the answer is negative 6. And then, bring down lang natin itong times negative 4. So, times negative 4. And negative 6 times negative 4 is equal to positive 24. So, dahil parehas ng sign, naging positive yung sign ni 24. So, idugtong natin dito, plus 24. And then, copy natin itong kanilang mga variables which is yz. So, lagyan natin dito, yz. At ito na yung ating sagot sa example number 3. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So, kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. So, yun lang. Maraming salamat.